Hi everyone! Good evening! Here I am again, Mami Ria Palma Rogas on your YouTube screen on my YouTube channel, Sagro Air and Rogas Palma Ria, and also my Bible study channel, the Ria Palma Rogas channel. And makikita nyo lahat doon ang mga biblical insights from God and na itinuro ko. And sigurado guys, marami kayong matututunan doon cause inihanda yun ng Holy Spirit para sa inyo guys. Thank you Lord. Para marami tayong makuwang mensahe at importanteng mga katuruan para magamit natin sa buhay natin sa araw-araw while we're still here on earth at namumuhay tayo, living here, nakasama ang Diyos na naririto sa lupa at wala pa sa langit. Okay guys, habang buhay pa tayo. So now, meron akong katuruan sa inyo guys na nabasa ko sa Biblia na tinatawag nilang ang awit ni Solomon or the Songs of Solomon. Alam naman natin guys, si Solomon ang anak ni Haring David kay Bathsheba, ang kanyang minamahal na magandang asawa, and nagkaroon sila ng isang anak na naging hari rin pagkatapos ni David, successor niya, and siya yung tumayong hari na for 40 years, naging masagana ang buong Israel dahil kay Solomon, kay Haring Solomon. Okay guys, so pinagpala ang Israelita, ang mga Israelita, ang Israel nung panahon ni Haring Solomon. So ano ba itong aklat na ito? Ang aklat na ito ay kalipunan ng mga tula ng pag-ibig. Ang aklat ay tinatawag na ang awit ni Solomon pagkat sa pamagats na Hebreo nakalagay ang kanyang pangalan. Madalas bigyang kahulugan ng mga Hudyo ang mga awit na ito bilang larawan ng kaugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. So, yung meaning pala nito is, Solomon is God, and ang mangingibig na babae is ang Israelita, ang mga Israelita. Para naman sa mga Kristiyano, ang ibig sabihin nito, ito ay larawan ng kaugnayan ni Kristo at ng iglesia ng simbahan. So, come on guys, basahin natin kung ano ang nilalaman nito sa mga unang pahina. So, basahin na lang natin yung mga susunod pa mga pahina sa mga bahay natin cause matututunan natin dito kung paano minahal ng Diyos ang tao, kung paano minahal ni Solomon ang kanyang mahal asawang babae. Okay guys, tingnan natin. From chapter 1, verse 1, sabi rito, ito ang pinakamagandang awit ni Solomon. Ang unang awit, sabi ng babae, from verse 2. Akong itong pinupupog, sinisiil mo ng halik. Ang dulot ng pag-ibig mo ay walang kasintamis. Ang taglay mong halimuyak, saan kaya itutulad, sabi ng babae kay Solomon. Simbangon ang pangalan mong ang samyo ay malaganap. Kaya lahat ng dalaga ay iyo nga nabibihag. Ako ngayon ay narito, isama mo kahit saan, at ako ang iyong dalhin sa silid mong pahingahan. Tiyak akong liligaya ngayong ikaw ay narito. Ang nais ko ay madama ang alab ng pag-ibig mo. Pagsinta mo'y mas gusto ko kaysa alinmang inumin. Hindi ako nagkamali na ikaw nga ang ibigin. Hallelujah. So, dedicated ko rin to sa aking hubby, Amor Mahud, sa aking asawa. So, siya rin siguro, dedicated niya sa akin to. Sabi pa ng dalaga sa verse 5, Dalaga sa Jerusalem, ang ganda ko'y kayumanggi. Katulad ko'y mga toldang sa Kedar panayayari. Tulad ko rin mga tabing sa palasyo ng hari. Huwag akong hahamakin ng dahil sa aking kulay, pagkat itong aking balat ay nasunog lang sa araw. Itong mga kapatid ko'y hindi ako kinalugdan. Nagkaisa silang ako'y pagbantayin ng ubasan. Pinagyamat sininop ko ang nasabing pataniman, ano pat ang sarili ay kusa akong napabayaan. Itong aking pakiusap o giliw kong minamahal. Sa akin ay sabihin mo, pastulan ng iyong kawan. Saan nila dinadala? Pahingahan nila'y saan? Sa akin ay ituro mo, nang ako ay di maligaw. So, pupuntahan niya si Solomon. Yun. Sabi ng mangingibig na walang iba kundi si Haring Solomon, sabi niya rito sa verse 8, kung ibig mong malaman o babaeng sakdal ganda, ang dapat lang na gawin mo ay sundan ang mga tupa. Ang kawan ng mga kambing ay doon mo alagaan sa tabi ng mga tolda ng pastol ng aking kawan.
Saan ko ba'y tutulad ang gayuma mo, aking hirang? Sa kabayo ng Faraon, anong ganda kung pagmasdan. Mga pisnging malalambot, may balani, may pangakit, na lalo pang pinaganda ng pahiyas na naglawit. Ang nililok ng leg mo, kung masdan ko'y anong dikit. Lalo na nga kung ang may kwintas na doon ay nakasabit. Ika'y aming igagawa ng kwintas na gintong lantay, palamuting ikakabit ay pilak na dalisay. Sabi ng babae sa verse 12, habang siya'y nakahimlay, tila hari ang katulad, ako na may magsasabog ng mabangong halimuyak. Ang samyo ng aking mahal ay katulad nitong mira, habang siya sa dibdib ko'y nakahilig na masaya. Ang kawangis ng mahal ko'y isang kumpol ng bulaklak, sa ubasan ng Engadi, magiliw kong pinamitas. Sabi naman ni Haring Solomon ang lalaki na mangingibig. Sa verse 15, maganda ka aking sinta, ang mata mo'y mapupungay, nagniningning na nga akit habang aking minamasdan. So tingnan nyo guys, meron pang, ayan, ito si Haring Solomon, ito yung babae. So meron pang illustration na drawing. Sabi ng babae, makisig ka aking mahal, anong kisig anong inam. Ang magiging himlayan tay laging kulay na luntian, at sedro ang barakila nitong ating titatahanan. Mga kilo'y pinumpili, kahoy manding maiinam, isa lamang akong rosas na sa saron ay naligaw. Sa dalisdis nitong bundok, isang ligaw na halaman. Sabi ng lalaki ni Solomon, katulad mo isang liryo sa gitna ng kasukalan, namumukod ka sa lahat, bukod tangi aking hirang. Sabi ng babae, sa gitna ng kagubatan, katulad niya ay mansanas, sa lahat ng mga tao siya'y walang makatulad. Ako'y laging nananabik, sa lilim niya'y maglugmagak. Ang tamis ng bunga niya, kung kanin ko'y anong sarap. Nang ako'y kanyang dalhin sa sagana niyang hapag, sa piling niya'y nadama ko ang pag-ibig niyang tapat. Ako'y kanyang pinakain ng sariwang mga ubas at magiliw na binusog na matamis na mansanas. At ang uhaw na puso ko'y nakatagpo niyong lunas. Ang kaliwa niyang bisig ay siya kong inuunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Ipinangako niya sa akin dalaga sa Jerusalem, sa ngalan ng mga usat mga hayop na matutulin, ang aming paglalambingan ay di nyo gagambalain. So, nilagay dito ni Haring Solomon, guys, ang mga pagsinta at mga bagay na ginagawa ng mag-asawa o ng magkatipan ng dalawang nag-iibigan, ng isang mangingiibig at ng babae. So, sinasabi rito na nasisihan sila sa isa't isa and hindi sila napipilitan lang na gawin ang matamis na pag-iibigan sa isa't isa. And ito'y bukal sa kanilang kalooban and masaya nilang niraranas at sa piling ng isa't isa ng babae at ng lalaki, ng mangingibig at ng babae, ng dalawang magkatipan na nag-iibigan, and pinapakita nila na dito natutuwa ang Diyos sa ganitong ginagawa ng mag-asawa. So, sabi nga, wala makapaghihiwalay sa mag-asawa, sabi ni God. Ang aking pinag-isa ay hindi paghihiwalay ng kahit sino, sabi ng Diyos. Sabi rin sa Biblia yon, sabi sa Bible. And sinasabi rito ni Solomon na napakasarap umibig, napakasarap magmahal. So, nag-uusap dito o sinasabi ng babae kung anong nararamdaman niya sa lalaki, sinasabi rin ng lalaki kung anong nararamdaman niya sa kanyang mahal na babae. So, sabi rito sa bandang huli, sabi ng mangingibig sa Awit Solomon, chapter 8, verse 11, sabi ni Solomon, may ubasan si Solomon sa dako ng Baal-Hamon, mga taong tumitingin magsasakang taga roon, buwis nila libong pilak bawat isa taon-taon, kung si Haring Solomon ay mayroong libong pilak at ang magsasakay may 200 hawak, ako naman ay mayroong taniman ng mga ubasan. Bawat isang kasama ko ay malao ng nananabik na nagmula ron sa hardin, ang tinig mo ay marinig. So, sinasabi niya sa kanyang katipan. Sabi naman ng babae, halika aking sinta, madali ka aking mahal, tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan na punong-puno ng mababangong halaman.
So, pinakita nila rito na magsing-irog, ang pagtitinginan nila sa isa't isa na ubod ng tamis at ubod ng saya at sarap. So, sana ganito lahat ng mag-asawa, ng magnobyo at magnobya, ang pinag-isa ng Diyos. So, ang pinagsama at pinag-isa ng Diyos para magkasama habang buhay. So, hindi dapat tinatago ng isa't isa ang mga nararamdaman nila para sa bawat isa, kundi pinapakita, pinaparanas, sinishow. Yun. Para maramdaman natin sa bawat mangingibig, sa ating mga minamahal, ang totoong pagmamahal na galing kay God na ginawa ng Diyos para ramdamin nating mga tao sa bawat asawa natin. Okay, guys? So, that's it for now. So tinabi ko muna yung Biblia and patikim lang yan ni God sa mga tao, sa mga laman ng Biblia na ubod ng sarap at ganda kung babasahin natin ito. Okay, guys? And sigurado matututo tayo sa buhay natin sa araw-araw at madadala natin ito sa ating pamumuhay. So sana ilagay natin sa isip natin at sa puso natin, wag lang sa bibig, wag lang sa utak, sa puso, and gawin natin ito bilang paggalang at pagpapakumbaba sa ating Diyos nag-iisa na siyang tumutulong sa ating mabuhay sa araw-araw para maging maayos tayo bilang tao sa mundong ito. Okay, guys? Okay. So, susunod babasa pa ako ng ibang talata sa Biblia na makakapulutan natin ng aral and na may inspire tayo, maging inspiration natin para mabuhay tayo ng maayos. Okay? So, bye for now. This is Mami Yang wishing you the best in life and see you next time. God bless everyone! See you next time. Bye!